our mother of discipleship, our source of joy and faith. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to rise through Mary, we're impelled by the love of your Son, to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Spirit in me rise, set my heart on fire. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to rise through Mary, we're impelled by the love of your Son, to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. So ayan, Kuya G po. Hello everyone! Kuya G po, magandang gabi. Kumusta? Welcome home, dear YMC family. Grabe Kuya Bani, no? Oh, Pangalawang buwan na ng bagong taon pero hindi nagbabago ang ating misyon pero humihina ang aking internet connection. Apat kaya na taon pala. tayong magkakasama mga tagpuan, di ba? Kaya salamat sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan tuwing Sabado ng gabi. Samahan niyo ulit kami ngayon tonight sa panibagong episode ng Tagpuan. I am Kuya G po. May mahinang internet connection ngayong gabi. Alumni, YMC alumni from Manila Science High School at makikipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi. Kuya Bani! Ayan. Thank you so much, Kuya G po, sa bago yan. Gusto ko na bumati. Hello mga friends! Ayan. Ako naman si Kuya Vanny, YMC alumni from Victorias National High School. Mga katagpuan, magpapahuli ka ba sa mga aral at kwentong nakaka-inspire tonight? I-share na itong episode sa inyong mga FB accounts o sa mga group chats ng inyong YMC alumni batch, mga kaklase, kapwa trainer, or animator. Dahil ngayong gabi, lahat ay kasali sa ating kwentuhan dito sa ating tagpuan. The YMC Alumni YMC SR Night. alumni, SR Night! Apat na taon. Apat Gabi, na no? taon. Kaya nga, Siyempre, kung Keji kay po, Patsoy, patuloy. kung, Totoo sa kung kay patuloy. Patsoy, Kuya Bani, grabe, hindi yata nahawa yata ako sa internet connection mo dati. Di ba? Parang nalipat sa akin ang sumpa. Kaya nga, oh, di ba? Pero masaya pa rin. Masaya tayo ngayong gabi. Di ba? Kuya, ano ba tawag yun? Happy, ano yun, Chinese New Year or ano yung may lunar, kuya? Nalimutan ko yung tamang term doon. Happy Lunar New Year. New Happy Year, ayan. Chinese Happy Lunar New Year. Lunar New Year, Kuya ano. Kaya nga Ayan. nakatula ako Maganda. ngayon, Kuya Bani. Nakikisama ako sa Kaya pala. ating mga kapwa ano. Ikaw kasi okay lang yan naka-block ka. Kumbaga para ka lang ang china-channel mo lang si Caroline Chu sa Can't Buy Me Love. Chinese New Year sa kanila pero lagi siya nakaitim.
Yung nagbabago yung damit. Kasi nagbabago ng Sige. kulay ng damit kasi nakaluksa siya all throughout all throughout yata the season nung Can't Buy Me Ah. Love. Yan So ngayon ko nanonood lang yun eh. nag-assume yung role niya. Okay. Thank you, Kuya Jeep, po doon sa doon sa magandang info. Well, Kuya Jeep po, kamusta ka? Siyempre yung mga kasama natin ngayon online, yung mga nanonood po sa atin. Check po natin kung ilan na po, ilang milyon na kaya yung naka-view o nanonood sa ating ngayong SR Night. Of course, Kuya Jeep syempre, po, grabe ayan. umaabot tayo sa Amerika kaya talagang first talagang nanonood sa atin is Tita Remy Dulgime from Los Wow. Angeles, Hello, California. Tita. Good evening po, Tita Aba, Remy. And, si Ate July ang nanonood. oy, bagong-bago. Grabe, Ngayon na no? nakapanood sa ating July. First Oo. time. First time niya all the way from Dubai. Yes. Hello, Ate Jelay, wag ka masyadong dyan. Ano nga, Kuya G po, makita mo naman si... Meron Ayan, bang ito na. Arabian Okay. lunar? Meron bang Arabian lunar lunar New Year Ate July? Na, Iba rin ba ang ayan. kalendaryo ng mga Arabo, Kuya Uy, July? Kuya G po. Oh. Kuya G po, si, si Reverend Sylvester Maria. Ay, Oh, baka Uy, grabe! ang galing. Talaga Ay, makita mo talaga, no Reverend. star-studded, di ba? Oh. Sino pa? Oo. Sino pa kayo? Ay, si Si Mama John nandito Miguel de rin. Castro ay nandito rin! Oh! Grabe! Kaya yun, grabe talaga ang dating ng wooden dragon sa atin, di ba? Yung wooden dragon na yan, iba po yan sa inapakan ni Mama Mary, iba po yan. Baka iniisip na iba kasi, Tama. baka mamaya, di ba kaaway ni Mama Mary ang dragon, di ba? Hindi, iba po yan. Ayan po yung cute na dragon. Ayan. At i-share yung ating live ngayon, Kuya, sa iba't ibang Facebook accounts ng YMC. Ayan, syempre kasi po, no, magandang gabi, maayong gabi sa mga taga Negros, YMC, Silay, YMC, MMHC Silay, at saka yung sa Talan-Awon ni Maria. O di ba si Tita Jet ngayon nakikiuso na rin eh. Hello mga Hello mga friends! friends. Mag-hello mga friends din ako sa mga Yes! tiga Dagupan. Nandun ako last week, Kuya Bani. Umaten ako ng kanilang first Friday vigil and was really inspired by what I saw. Ayan. Gabi talaga. Wow. Alam mo Kuya Bani, 6 na oras ako nagbiyahe para mag-talk lang for 15 minutes. Di ba? Ganon ka-importante yung 15 minutes na yun, Kuya Ban. Talagang nagbiyahe ako ng 6 na oras. Kaya I would like to say hello to them right now. Nanonood sila. Sino ba mga Hello? viewers natin? Okay, Bani? Dagupan yung kuya, no? Dagupan, yes. Mas malayo pala yun. Hindi pa ako nakapunta Oo. nun, kuya. Pumunta tayo next, pag nandito ka, pagbaba mo, sakay tayo kagad ng bus. 6 hours lang naman papunta doon. Yan. May stopover Sure, sa sure. somewhere. Ang ganda ng Sure, kuya. nila doon, ang ganda ng katedral nila, di ba? Kasi sila Father Amar nakatira sila mismo doon sa katedral. Grabe, ang ganda, grabe. It was I really had a good time joining them during the first Friday vigil. And kuya, alam mo umabot tayo ng 1,700 viewers ngayong gabi. Siguro Talaga? yan. Grabe. No. Mas stressy yata Hello talaga. mga friends. Ayan. Nananawagan po kami for added entry sa mga sa hashtag hello mga friends para po gayahin po natin paulit-ulit si Father Rafael. Yan. Kung saan po ang lugar na kung saan tayo natin i-feature po natin. Kuya Yes, Jim po, yung tamang way ng pagsabi ng hello mga friends, tapos ano yung tamang way na i-end yung video? Dapat ganito. Dapat sa simula ng video, dapat makita seryoso mukha mo, tapos bigla kang ngingiti habang sinasabi mo yung hello mga friends, at dapat ganun ng tono. Hello mga friends, tapos introduce mo yung lugar mo, tapos bandang dulo, dapat mag-e-end ka na may nakangiti, full smile. Ganun. Tapos habang nagfe-fade na ganun, papunta ka dun sa pinapakita mong lugar. Ayan. Ganun ang format. Ayan. Tapos lalagyan mo ng hashtag hello mga friends. Ayan. Tama yun. Pag may kasama ka kuya, pwede yun. Pero kita ko kanina kay Father Rock, mag-isa siya eh. Yung hello mga friends, tapos sabi niya na, bakit yung cellphone sa ibabaw ng ulo? Doon yung inikot. Ayan. Iba yata ni Father Rafael ang format kasi ang dami na nanggagaya sa kanya, Kuya Ban. Yeah. Ayan. So, Kuya G po, kamusta naman yung last week no na na episode natin? Nakapanood ka ba, Kuya?
Di ba last week is ano, kasi nanonood ako all the way from Dagupan. I was in Dagupan at that time na nag-broadcast ng YMC Alumni Tagpuan. Pasakay na ako in a few hours ng na pabalik ng lugar ko, yan, from Dagupan. Ang host last week is di ba ang host last week? Si Kuya Kuya Mark, Raymond. Yes. Kuya Raymond, si Kuya Dalawa Carl, sila. at si Kuya Mark. At sila, youth in mission sila last time. Di ba? Yes. Ikaw ba, Kuya Bani, nanood ka? Ano bang napanood mo last week? Ako, Kuya G, po, hindi ako nakapanood last week. Kaya ikaw yung tinanong ko, Kuya. Ganun. Ayan. Ewan ko ba, Ngayon ko pala papanoorin yung yung nangyari last week. Ayan. gusto Ngayon ko sana i-check kung gusto ko sana i-check kung pinakita pa rin nila yung mga birthday celebrants ng January last week. Kasi lugi kami, January, walang first episode ng Tagpuan. Di ba? 3 weeks lang umiikot yung January celebrants. Ang popogi pa naman, tsaka ang gaganda ng mga nag-birthday ng January. Kaya gano'n. Don't worry, Kuya. Ilalagay natin yan sa December. Bago mag-end yung December, dapat yung first week ng January na mag-birthday ay mayroon na talaga pa video. At speaking doon, Kuya, kailangan talaga ay hanapin niyo yung link po kung saan niyo pwedeng ilagay yung mga birthday niyo sa ating YSC alumni page. Para mag-greet naman po. Parang hindi sila lugi, no? Para pagdating ng araw, pag naka-record na kayong lahat, di ba? Wala isang episode para lang batiin yung mga may birthday, di ba? Kaya ba? Tama yan, JJ po. Kaya paki-share po ang ating live ngayon para nang sa gayon po ay mas marami po ang makapanood ng ating tagpuan tonight, di ba? Kaya nga, let's start our episode tonight with an opening prayer, of course, na susundan ng ating gospel reading. So take it away, Kuya Van. Thank you so much, Kenji po. To start our SR tonight, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, we praise your name and give thanks to you with all our hearts. Thank you so much for blessing and guiding our ministry, the youth for Mary and Christ. Thank you, Jesus and Mama Mary, for allowing us to be part of the YMC Apostolate through this online platform. Please continue to send forth your Holy Spirit and make our hearts open to your words. Fill our hearts with your grace so that our mission to evangelize as one community be with us tonight and stay with us each day. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Mary, Mother of God, Pray for us. Pray for us. in the name of the Father, and the Son. the Spirit. At ngayon naman, I Kuya will Jit now po, turn you over for the gospel reading. A reading from the Holy Gospel according to Mark. In those days again, when there was a great multitude and had nothing to eat, calling his disciples together, he said to them, I have compassion on the multitude, for behold, they have now been with me 3 days and have nothing to eat. And if I shall send them away, fasting to their home, they will faint in the way, for some of them came from afar off. And his disciples answered him, From hence can anyone fill them here with bread in the wilderness? And he asked them, How many loaves have you? Who said, 7. And taking the 7 loaves, giving thanks, he broke, and gave to his disciples for to set before them, and they set them before the people. And they had a few little fishes, and he blessed them and commanded them to be set before them. And they did eat and were filled, and they took up that which was left of the fragments, 7 baskets. And they that had eaten were about 4,000, and he sent them away. And immediately going up into a ship with his disciples, he came into the parts of Dalmanuta. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let's now have our first commercial for tonight.
And we're back, Kuya G po. Thank you so much, Kuya Raymar, sa magandang gospel reading. Tuloy na tuloy pa rin ang misyon, Kuya Bani, especially now na talagang tuloy-tuloy na ang ating mga face-to-face apostolate ng ating MMHC community sa Marikina, sa Silay, sa Dumaguete, sa Bataan, at sa newly open community in Cagayan de Oro at at sa reopen community ng Dagupan. Kuya Bani. Tama yung Kuya G po. We can help our MMHC community apostolate through prayers and of course, financial support. If you have blessings that we can share tonight, it's the perfect opportunity while watching Tagpuan. Yes, at pinapasalamatan po natin ang ating mga regular donors, ang mga anonymous donors natin, pati na rin yung mga bagong nating donors for the past months na na-inspire habang nanonood ng ating mga episodes and share their blessings. Yan. Your donations will go far for the YMC Apostolate and our MMHC brothers. Yes, Kuya G po. And of course, if you want to support at any point during or after the show, the team replay, ito yung mga team replay ng Kuya G po, kindly reach out to MMHC community or YMC alumni team so that we can connect you to the MMHC contact person. Yun ang pong gawin natin. Pag medyo nahiya po kayo, gusto niyo po after this one or yung hindi pa nakapanood ngayon, at nakita niyo ito, gusto niyo tumulong, please do contact po the YMC alumni team para matulungan po kayo. At mababasa po ninyo down below ang nagpa-flash sa ating screen ngayon ang GCash account ng ating sponsored community for the month. Walang iba kundi ang Mursha community, Kuya Bani, di ba? So Kuya G po, no, every month, last time kasi every week meron tayong sponsored community. Pero ngayon ginawa natin ay every month isang community yung tutulungan po natin. Kaya naman po sa lahat po na gustong tumulong, please do contact the YMC alumni team o makikita niyo po naka-flash kaya sabi ni Kuya G po, nandiyan lang po sa ilalim ng ating screen. Ayan. Yes, kaya yon. At lagi natin papaalalahanan na talaga pong meron po tayong disclaimer ngayon dahil talagang nag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi dahil baka mamaya matawag po tayo na MTRCB. Kaya nga, we would like to reiterate this one. The views and opinions expressed in this program are those of the hosts. Amin lang po yun. Mga speakers at mga guests, and they do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Maraming salamat. Yes. Yeah, I agree with you, Kuya. We continue our mission this 4th year of Tagpuan and we are excited na mapalalim palalo ang ating pananampalataya sa mga SRs and topics ng ating mga guest priests or reverends and brothers from MMHC. May-inspire palalo sa mga kwentong buhay ng ating mga YMC members, alumni, and animators sa bawat episodes. Kaya tutok lang kayo sa mga katagpuan, walang bibitaw. Ayan, walang bibitaw, walang magbe-break. Diba? Tama ka dyan, Kuya Bani, diba? Patuloy na tutugon tayo sa misyon. Yan nga ang theme ng ating ika-4 na taon. At kasama kayo linggo-linggo, mga katagpuan. Yan. Every week, ibang topics ang sure naming aabangan ninyo. Weeks 1 to 3, ang acronym na YMC, diba? Sa ating week 1, ang ating first letter Y, Youth in Mission, followed by week 2, week 2 tayo ngayon, kaya tayo ngayon ay nasa letter M, Marian Devotion, at next week, letter C, for Christ-centered community. Kaya YMC. Ayan, for sure, hindi mo makakalimutan ang tatak YMC sa weeks 1 to 3. At sa week 4 naman, syempre Kuya, magkipagkwentuhan at kulitan with our hosts at brothers for our fellowship night. Yun naman pong tawag sa week 4 natin. May special invitation din kami para sa iyo. Yes, ikaw nga. We're talking about you nanonood ngayon. Baka gusto mong mag-guest dito sa Tagpuan, i-message mo lang ang YMC alumni page, your brother in charge, doon sa mga YMC members na gusto maging part ng ating week 4. Brother in charge ng inyong school or any YMC alumni team na kakilala mo at hahanapan natin ng episode na swak para sa'yo. Yun. Yes, kaya nga itutuloy natin ang ating kwentuhan lalo na nandito si Richard Salinas Meliton watching all the way from Sydney, Australia, di ba? Pati si
Pai Gabriana, good evening daw. Bumabati siya. Si Kuya Camilus ay nanonood din. Pati si Ate Gina Aris ay nandiyan. Pati si Tita Sara, di ba? Kaya tawagan na natin ngayon, Kuya Bani, ang ating mga guests for tonight, di ba? Yan. So, Yes. mangyari lamang po na sana ay magpakita na po ang ating mga guests for tonight para kayo na po mismo ang magpakilala sa inyong mga sarili sa ating mga viewers po sa tagpuan. So, take it away, our guests! Ayan, Kuya, we will start syempre doon sa nag-gospel, nag-read po ng gospel natin. Kuya Raymar. Ayan, magpakilala po kayo, Kuya Raymar. Hi, magandang gabi po sa ating lahat. Coming here from Pampanga. Tiga Pampanga na po ako. Pero ako po ay YMC, hindi, CYM ng Pagalanggang National High School. Way back 2013. So napakatagal na din. Pumasok ng seminary, became Brother Charbel Maria, then lumabas po at ngayon ay tinatahak ang panibagong daan. Yan po. Grabe, Kuya Ayan. Raymar, Charbel ang marinig mo dati, di ba? Yes po, for I guess 7 years hanggang ano po, PY. Ay, grabe, no? Wow. So, every time niloko nila, Charbel, buksan mo na! Yan. Na-date na naman tayo. Yan. Yung mga nanonood dati ng game ka na ba? Kuya Charbel, buksan mo na! Kaya siya Yung ano, nagbukas ng ating guest. Ayan. Yes, Okay, Kuya po, Paolo, of syempre. course, may isa pa. Hindi lang si Kuya Charbel, di ba? May isa pa. Siyempre, we have Tita Marlet. Ayan, Tita. Yung microphone niyo po, Tita. Nakamute po kayo, Tita. Sorry po. Good Ayan. evening po. Good evening. Thank you, Kuya Chipo, Kuya Vanny. Thank you so much sa pag-invite. Ako po si Tita Marlet R. Timbre. Dating T5 High School. Nalipat ng Florentino Torres. At ngayon, nabitbit ko pa rin ang YMC sa Ramon Magsaysay High School. For 16 years na po akong naging animator. Salamat po sa pag-invite. Salamat po, Tita Marlet, at binibitbit nyo lagi ang YMC kahit saan po kayo dalhin ng ating Panginoon. Talaga, talaga. Siyempre po. Missionary din si Tita Marlet, di ba? Kagaya ng ating mga MMA chief priest. So, thank you very much for that, Tita Marlet. At sisimulan na po natin ang ating topic for tonight. Kuya Van, grabe dahil tayo ay nasa Maran Devotions. Ang ating topic for tonight ay napakaganda, di ba? Ang topic natin for tonight ay walang iba, kundi Kuya Van, di ba? Mary, ayan, Mary, the model of theological virtue, Kuya G po. At Yes. syempre, ito ba naman, Kuya G po, ang magbibigay ng SR para sa atin tonight? Yes, dahil magsasalita siya tungkol kay Mary, model of theological virtues, walang iba kundi ang ating bagong reverend, di ba? Na talagang master of philosophical questions. Walang iba kundi si Reverend Sylvester Maria. Take it away, Reverend Sylvester. Magandang gabi lahat. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Clear naman po yung boses ko. Yes po, loud and clear. Clear po. Po. Reverend. Kasi unstable internet daw sabi sa akin. So ako po si Reverend Sylvester. Nasign po ako sa Bataan po ngayon. Dating YMC ng Sila Institute. 2008-2012. So yun nga, yung topic natin sa gabing ito ay Mary, the model of theological virtues. At nung YMC ako, lagi ko naririnig sa mga brothers na bakit kami YMC ay dahil si Mama Mary, so, kami mga kabataan na model namin si Mama Mary at aming buhay, ang sentro namin ay si Kristo. So, hayaan niyo po ako simulain ang aking SR sa quote ni St. John Paul II. Sabi ni St. John Paul, "On their way to holiness, the faithful encourage by example of their mother, who is the model of virtues." So mismo si St. John Paul ay niniwala na si Mama Mary ay ang model ng mga virtues. Kung tatanungin tayo, ano ba ang ibig sabihin ng virtues? So sabi po sa CCC, number 1803, ang virtue ay a habitual and firm disposition to do good. So habitual, so lagi siyang ginagamit, ginagawa, at lagi it always leads to good, na tayo mapabuti. At di lamang tayo mapabuti,
ay imumuldahin din tayo na maging the best ng ating sarili. Sabi nga dito si CC, not only to perform good acts, but to do the best of himself. So, virtuous person tends toward the good with all his sensory and spiritual powers. So, sa ating pong pananampalataya, may dalawang klase po ng virtues. So, ito tawag na cardinal virtues. So, bakit cardinal? Because sa five necessary role, no, na kailangan natin. At kung babalikan natin katekismo, ang apat na cardinal virtue ay prudence, justice, fortitude, and temperance. So, yun po yung mga cardinal virtues. Pero ang topic po natin ngayon ay ang theological virtues. So, bakit po siya theological virtues? Kasi ito po mismo ay galing sa ating Panginoon. No? So, nakalagay dito sa CCC 1812 na the human virtues are rooted in the theological virtues. So, adapts man's faculty for participation in the divine nature. So, theological virtues relate directly to God and dispose the Christians to live in a relationship with the Holy Trinity. At ano po yung tatlong theological virtues? So, ito po yung faith, hope, and charity. So, yung ating pong magiging SR po ngayon ay titingnan po natin yung mga patunay na si Mama Mary po talaga ay model of theological virtues at napakaganda po kasi kung pag-inilayan natin ang buhay ng ating mahal na ina ay talagang maraming example no, na talaga pinakita niya ang theological virtues nung siya ay nabubuhay. Para maintindihan natin, lalimin natin ating pag-inilay, ay punta po tayo sa letters ni St. Paul sa Ephesians, chapter 5, 25 to 27. Sa letter na po ito ay in-explain dito yung relationship ng ating Panginoong Jesucristo sa simbahan. Sabi nga dito, Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing. So dito sinasabi dito ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang minamahal na simbahan, no, the bride, the mother church. Kaya nga po pinapatunay dito sa document ng Vatican II, yung Lumen Gentium number 65. Sinasabi dito, pinapatunay, sinasabi ng simbahan na the Blessed Virgin, the Church has already reached the perfection, while the faithful still strive to conquer sin and increase in holiness. Meaning, si Mother Mary ay natin na yung perfection ng virtues. Kaya nga dapat siyang maging modelo ng theological virtues. Because the church, sinabi ito ng simbahan, at dapat nating paniwalaan. At bakit natin kailangan paniwalaan? Ay makita natin sa kanyang buhay. Una, yung faith, no? Punta tayo sa faith. The first theological virtue is faith. Ano nga ba ang faith or pananampalataya? So faith is a theological virtue by which we believe in God and believe all that He said and revealed to us. Naniniwala tayo sa ating Panginoon at naniniwala tayo sa Kanyang ibinibigay sa ating revelation. At alam naman natin ang buhay ng ating mahal na ina ay paglalakbay ng may palalalim na pananampalataya at may dakilang pagtitiwala sa ating Panginoon. At nagsimula ito nang siya ay nagsimulang mag-yes sa ating Panginoon, no, sa Annunciation. No? We're all familiar sa Luke's account ng Gospel nang nagpakita ang anghel kay Mama Mary at sinabi na the Lord is with you. So Mary full grasps this message and was therefore able to believe. No, siya ay naniwala na nasa kanya ang Panginoon because she was able to believe, siya ay naniwala at siya ay nakasagot. No? She was able to respond at sabi niya nga, behold the handmaid of the Lord, let be done to me according to your word. So makita natin dito nang nagpakita ang anghel sa ating mahal na ina ay siya ay naniwala at siya ay sumagot at binigay, no, ng buong buhay, buong pagtitiwala ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Pero kung titingnan din natin ang account ng Annunciation ng sumagot ng ating Panginoon, the scripture reminds us that Mary was also confused and siya natakot din, no, and was deeply disturbed by the angel's greeting, no. And Mary was, syempre, dahil naman ating mahal na ina ay tao rin naman, sino ba mang di magugulat, no, mapapakita ang anghel sa kanya,
At siya sa una nagtataka at naguguluhan din. But so nga, in spite of her faith, her belief, her love, she was still confused and disturbed. So she struggled to say yes to the Lord, and she pondered these words in her heart. So pag sinabi nating pondering is not simply a simply question of thinking or trying to master the realities of faith or mysteries of life. So hindi po ito isang tanong na kaya na try niyang kontrolin yung mga nangyayari, yung mga misteryo na nangyayari. Pero it is it's a question of letting the realities of faith be with us and to enter into us and reveal themselves to us. So it is allowing ourselves to be molded by them, to allow God's will to become our will. So nung nag-respond ang ating mahal na ina, nang siya ay sumang-ayon sa imbitasyon ng Panginoon na siya maging ina ng Diyos, kahit siya ay may konting pag-alinlangan, ay sa kanyang pananampalataya ay siya ay sumunod pa rin at inilawang sarili ang Espiritu Santo na pumasok sa kanya, and she allows the God's will na maging will niya rin, no? Kasi alam na sa kanyang pananampalataya, alam niya na pag siya ay sumunod sa ating Panginoon, ay alam niyang ito'y sa kanyang ikabubuti at para sa lahat. So, yun po. So, Mary took a leap in faith and she had to let go of her plans and say yes to a life of faith. So, in spite of her awareness of her own unworthiness and littleness, so alam naman ng malinap na siyempre, bilang tao, parang unworthy siya at parang nanlilit siya. Sino ba naman ako sa dinami-dami ng babae? But she had to say yes to become the mother of God, and also that it will entail. And she was asked to let go of her plans and let God take over her life. So Mary's yes was to culminate at the foot of the cross. So doon masubukan ang pagsabi ng yes na ating mahal na nung pumunta na sa paanan ng krus. Yun nga, even her limited understanding, kahit hindi niya totally na comprehend o naintindihan yung nangyayari, she trusted in God and said yes to God's plan. So yun nga. And Mary can be seen as the first to bring Christ forth and share Him with the whole world. And Mary was the messenger and Christ was the message. Yun nga, natanggap niyang balita ay ibinahagi niya kaagad yun sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na siya ay tinanggap niyang misyon na maging ina ng Diyos. So ganoon din po sa ating pananampalataya, dapat ay hindi lang basta-basta na sinasarili lang natin yung ating mga na-experience, pero dapat ay binabahagi din natin sa iba ang ating nararamdaman o na-experience sa ating Panginoon. So after po noon, yes, the faith. So makita natin ang pagiging faithful ni Mama Mary sa ating Panginoon. So at makita rin natin ang tinatawag na hope. Ano po ba ang hope o sa ating pananampalataya? Ano bang hope na theological virtue? So ang hope, the theological virtue, is which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness, and placing our trust in Christ's promises and relying not on our own strength, but on the help of the grace of the Holy Spirit. Meaning, bilang ang Kristiyanong meaning ng pag-asa o hope ay dapat na ikaw ay umaasa na darating ang kaharian ng Diyos sa atin. So, kaya siguro minsan ay umaasa tayo sa mga temporaryong bagay, kaya tayo disappoint. But sa ating pinapalanan tayo sa ating katekismo, sa ating simbahan, at yung mga Mary ng totoong pag-asa sa ating Kristiyanong pananampalataya, ay yung umaasa ka na darating ang kaharian ng Diyos para sa ating lahat. At makita na dito na Mama Mary become a model of hope for the church dahil in the listening to the angel's message, the Virgin first directs her hope to the kingdom without end. At paano pinakita yun? Nang tinanggap niya na si Jesus na maging kanyang anak, dahil alam niya na si Jesus ang magtatatag at mag-reveal ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At di lang doon, ay pinakita niya rin ito nung time ng Pentecost, sa Acts. Sabi nga dito, the mother of Jesus sustained the church hope despite the threat of persecution. Bakit siya naging modelo ng pag-asa? Dahil nung time na nung makita si Lord sa langit,
ay syempre alam naman natin na nangyari, nagtago yung mga apostoles at nung nagtago sila ay dumating nga yung tinatawag na Pentecost at kasama nilang mahal na ina during that time, no, na sila ay natakot at naging pag-asa nila ang ating mahal na ina, nagmo-motivate sa kanila na magpatuloy sa misyon na ibinigay ng ating Panginoon sa kanila. So, Mama Mary become the hope for the community of believers and for individual Christians. Yun nga, at in-encourage niya yung kanyang mga anak na maniwala sa kanyang anak na si Jesus at na maghintay sa darating na kaharian ng nangako ng ating Panginoon. So they support them in their daily trials and throughout the events of history, kahit man ito ay alam naman natin nangyari sa mga sa mga apostoles. So faith, hope, and lastly, makita natin yung tinatawag na pagmamahal ng ating mahal na ina. So masabi natin dito, sa ating Mama Mary ay ang babaeng nagmamahal, a woman who loves, a woman who gives charity. So nakita nito, we sense this in her quiet gestures. No? Saan ba una pinakita ito ng mahal na ina? Ay syempre yung sa recounted sa infancy narratives ng ating ng Ebanghelyo. And also it's sa wedding feast of Cana, no? The concern of Jesus to the couples na naging taga-intercede siya ng couple kay Jesus na ibigay na yung regarding sa wine na yung tubig na naging wine, no? Siya nag-intercede sa mag-couple. And also, we see it in the humility which recedes in the background during Jesus' public life, knowing that the Son may establish a new family and that the mother's hour will come only with the cross, which will be Jesus through our. And when disciples flee, alam naman natin, paano pinatunayan ng mahalay ng kanyang pagmamahal, ay nung yung nagsitakbuhan ng mga disipulo, si Mama Mary ay naiwan sa krus, no? Nanatili sa krus at pinakita ang pagmamahal niya sa ating Panginoon sa kanyang anak. And also at the hour of Pentecost, it will be they who gather around her as they will await for the Holy Spirit. So anong pinapakita sa atin ng mensahe ng buhay ng ating mahal na ina? Una yung kanyang pananampalataya na talagang hindi nababali, na nung siya ay nanampalataya at tinanggap ang kagustuhan, ang will ni Lord para sa kanyang buhay, ay hindi siya, kumbaga ay, although di niya naintindihan ng mabuti, pero yun nga yung tinatawag na faith. Kasi pag alam mo na lahat, ano pa ang purpose ng faith, no? There's no room for faith. So even despite nang di makomprehend yung naging imbitasyon ng Panginoon, ng Diyos sa kanyang buhay, but to the faith of God, he accepts the mission, the responsibility, and will heartily say yes to the Lord. And hope, siya ay umaasa na darating yung time na darating ang kaharian ng Diyos. Kasi that is the true meaning of hope in our Christian faith. We believe, we hope for those eternal things. Dapat lagi tayong nakatingin sa mga panghabang buhay na bagay. Kaya yun yung siguro minsan na tayo ay nasasaktan kasi inaasa natin yung buhay natin sa mga temporary things, no? Mga bagay na di panghabang buhay. Kaya minsan kapag di dumarating, talagang nasasaktan tayo kasi inaasa natin sa mga di panghabang buhay na mga bagay. But our Christian hope tells us that we must always hope for those eternal things, and that is eternal heaven and only to Jesus. And yun nga, syempre, lastly ay yung charity o pagmamahal sa ating Panginoon na pinakita naman ng ating mahal na ina, despite na maraming challenges at kumbaga nahihirapan na siya, ay still he remained with our Lord, no? Yun naman talaga ang pagmamahal, no? Di lang dahil okay ka dito, masaya ka dito, doon ka lang sasama. Pero pag problema na o nahihirapan ka na, ay madali tayong bibitaw. Pero our Blessed Mother reminds us that true loves is despite of difficulties, I will still remain in that love. And ganoon lang din, no? Kaya nung pinako si Lord, nung pinako ng ating Panginoon, ay siya ay nanatili sa paanan ng krus at doon nag-culminate yung theological virtues, kumbaga, kasi faith, nandun siya naniniwala, doon rin siya dahil sa hope na mabubuhay ang kanyang anak, at nandun din siya dahil ay pinakita niya na tagamahal na mahal ang kanyang anak kahit anumang mangyari sa kanya. So, yun po, no, yun yung bakit si Mama Mary ay naging model of theological virtues na talagang
ito yung naging buhay namin nung kami ay naging YMC, no, na kumbaga ito talaga yung aming sinusundan. Kaya dapat lamang sundan ng ating mahal na ina kasi pinakita naman talaga na dapat siya maging modelo. And I really believe, and the church also believes, that ito yung naging guide ng simbahan, no, si Mama Mary. Kaya hanggang ngayon ay nananatili ang simbahan for how many years kasi we really believe and naniniwala tayo sa ating mahal na ina at sumunod tayo sa kanya tulad ng kanyang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Kasi nga, ang ating mahal na ina ang unang sumunod sa ating Panginoon. So pinaka the best na ating susundan din ay syempre yung pinaka the best na disipulo ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang mahal na ina na si Mama Mary. So yun lang po sa ating SR reflection. Maraming salamat, Reverend Sylvester. Talagang guided po talaga tayo ng Panginoon na si Reverend Sylvester ang pinadala sa atin ngayong gabi para magsalita tungkol sa ating topic. At dahil dyan po, meron po kami isang question ni Kuya Bani. Nasisimulan ni Kuya Bani. Yan. Bago po natin tawagin ang ating mga guests for tonight, we are entitled to one question each, Kuya Bani. Yan. Yan. Start with your question. Reverend Sylvester po, bago po ako magtanong, meron po tayong choices sa question po natin. Easy, moderate, tsaka difficult po. Mamili po kayo, Father. Reverend Multiple Sylvester. choice. Kayo, Father. Multiple choice. Easy po ba, difficult Wala ba, po clean tayong picture? multiple choice Yan. po, Reverend. Anyways, thank you, Reverend, for sharing that. And doon ko, parang parang gusto ko mag-focus doon sa sa charity. Di ba, in-equate natin kasi yung charity sa love. Yeah. Father, there are some people saying that love is not a feeling daw. It's a choice. Tama po ba yun? Yes po, kasi yung nga, virtue is love or charity is one of the virtues, and one aspect of a virtue ay yung being consistent, diba? Habitual perfection. So, yung pagmamahal o yung charity na tinatawag ay isa choice talaga, no? Na kumbaga, kasi kung i-ano mo lang sa feelings, ay alam naman natin nawawala yung feelings. Pero if we be consistent, yung yung virtue, lahat naman ng virtue is always a choice, kumbaga, na pipiliin mo. Kasi pag nirelay mo lang sa feeling, alam naman natin na ang ating puso, our human heart is deceptive, kumbaga, di ba? Kung ialay mo sa feelings ng lahat ang virtue mo. Kasi minsan, Paul, yan yung virtue sa feelings, hindi na virtue yun kasi kumbaga ang tawag dito? Hindi na virtue yun kasi kung sa feelings lang, gagawin mo lang yun, depende sa mo, na pabago-bago. The virtue teaches us, sabi nga sa atin dito sa CCC, na dapat be consistent, be firm, no? Habitual, kumbaga. Kumbaga, isa sa buhay mo palagi. So, it's your choice always na to choose virtue. So, it's always a choice, no? Yung, kumbaga, kasi kung feelings, mahirap kasi pag nasaktan ka, mahirapan ka, give up ka. Yun, wala ka agad yun, no? So, di na virtues yun. Pero yun, para sa akin, tsaka kung natin sa base ng definition ng virtue, na yung love and charity naman under the virtue, is a choice also. Kasi sasabihin tayo maging consistent, is our choice to always be consistent, to always choose virtue, to leads us always to good, kumbaga. So yun po, yung aking Thank you po, Reverend. So, it's a habit talaga. And regardless of the situation, talaga pag nandun, pag naging consistent ka talaga, you have that the virtue of charity ay talagang kasama na doon yung pagmamahal. Siguro Reverend, yun yung dahilan kung bakit kung bakit merong heartaches, merong mga naghihiwalay kasi hindi naging consistent doon sa kung anong meron sila. And siguro for some case, Kuya G po, not only charity pero at some point tayo rin minsan naging inconsistent din sa faith natin at saka sa hope natin na na faith na ang lahat ay yung paniniwala na na ang yung lahat ay kayang malagpasan with God and with Mama Mary at yung hope na nawawala minsan kasi nga inconsistency doon sa tatlong yon.
So, thank you so much, Reverend. At alam ko naman po ngayon ay si Kuya G po, meron pong tanong na nais pong itanong sa inyo, Reverend. Handa na po ba kayo? Hard to hard. Oh, ang ating next question. Yan. Kasi, Buleta, pasok. ito to, naalala ko sinabi ni Father, ni Reverend Sylvester na hindi lang naman tungkol sa feelings ito, di ba? Kasi minsan we have the tendency, lalo ngayong February, love month. Ang feeling kasi nila dapat warm, fuzzy feeling lagi ang love. Pero may tinatawag kasi na tough love eh. Alam mo yun, yung hindi naman porket galit ang datingan hindi mo na mahal, di ba? Parang nanay, no? Minsan nagagalit, hindi naman siya lagi nakangiti. Pero mahal ka niya, di ba? Pero ang question ko po ay iba. Ang question ko po ay ito. Kasi dati po nung bata pa ako, Reverend Sylvester, kapag sharing na ganyan, di ba? Yung mga theological virtues of Mary, ganyan. Nahihirapan po ako i-differentiate ang faith at hope. Parang pareho lang po sila eh. Ano po ang ang striking difference ng dalawa? Okay. So, ano po ba? So, Kasi yung... parang halos pareho sila, pero ano talaga ang pagkakaiba nila ng faith at ng hope? Yung sa... Paano po ba i-explain? No? So, yung sa... tingnan po natin yung definition po. Pag sinabing faith, so, yun nga, we should believe in God and believe all that He has revealed to us. So, meaning, yung faith po ay ikaw, pinapaniwalaan mo yung mga bagay about sa ating Panginoon at yung mga bagay na ni-reveal niya para sa ating lahat. Yung hope, I guess, kung ibibigay sa definition, ito yung mga bagay na hindi pa nire-reveal ni Lord. No? Kasi nakikita dito, hope is a virtue we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness and placing our trust, pagtitiwala sa pangako ng Diyos na we not rely on our own strength but the help of the grace of the Holy Spirit. So based on our definition sa Catechism of the Catholic Church, so yung hope ay yung ititiwala mo yung pangako ng Diyos na yun nga, we desire the kingdom of heaven, eternal life. So baga ay sinabi niya pero hindi niya pa talaga totally re-reveal sa atin yung mga bagay na yun. So we entrust ourselves na mangyayari yung mga bagay na yun. Pero tong faith ay yun nga, ito yung mga bagay na about sa Diyos at yung mga bagay na pinakita niya na sa atin. So, yun po yung ating pinapaniwalaan. So, kumbaga parang faith paniniwala, ang hope ay pagtitiwala. Kumbaga, placing our trust sa ating Panginoon. Parang ganun po yung pagkakaiba po ng hope and faith. Pero kung ano mo kasi parang synonymously, parang press lang naman talaga ng definition talaga. So, ng pagkakaano kasi parang pag faith, magtitiwala ka rin, maniniwala ka rin. Pero sa hope kasi yung ginamit na term is trust, pagtitiwala. And sa faith ay naniniwala ka sa kung siguro yun nga, everything sa ating Panginoon is always about faith, paniniwala about our God, dito, which we believe in God and believe that He has revealed to us. Kung sa hope naman, ito yung mga kanyang ipinangako at sabi sa atin na hindi natin kaya ng ating sariling lakas lamang na mabuti ito, umasa tayo na ma-attain natin ito sa tulong ng ating Panginoon. So yun po, yung sa differentiate ng faith and hope. Salamat, Reverend Sylvester. Ngayon alam ko na ang faith ay paniniwala, ang hope ay pagtitiwala. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, Kuya Sylvester, di ba? Sana nung bago pinakilala na kita, para hindi na ako nahirapan all these years. Di ba? Kasi mga panahon tinatanong ko yan, parang hindi ka pa yata pinapanganak, Reverend Sylvester. Parang dagdag ko na lang, Kuya, yun nga, basta faith, yung mga nireveal ni Lord, napapaniwalaan mo, at yung Christian hope, yung i-unfold pa lang ni Lord, na titiwala natin ng mangyayari talaga. So yun po, yung po. Mga Reverend Sylvester, in the case of Mama Mary, yung faith niya, yung nireveal sa kanya na ito ang plano. Di ba? Magiging nanay ka ng Diyos. So yun yung faith niya. Ang hope po niya talaga umaasa siya talaga na lahat ito ay para sa salvation. Salvation, sa karya ng Diyos, ipaproclaim ni Jesus sa kanyang ministry, magiging tema po. Kaya yun po ang dahilan kung bakit siya talagang nagpatuloy sa kanyang
paniniwala dahil nga siya ay nagtitiwala. Titiwala. Yeah. Bakit ngayon lang kita Ang galing ni namin? Kuya G po. Tamis. Kaya nga. At Kuya G po, thank Yan, Reverend Sylvester. Tama, tama. Thank you, Reverend. Tsaka Kuya G po, parang I don't know, Kuya, I mean, Reverend na, kung tama yung parang analogy dito, no, na yung faith, it talks about the past na pinaniniwalaan natin. Ito yung mga ni-reveal na pinaniniwalaan natin. Yung hope, it talks about the future, na ito yung mangyayari sa atin. At yung charity, it talks about the present, na dapat meron tayo ngayon, papunta doon sa future na meron tayo. Yung parang yung parang mas na ko parang yung pag-analyze ng sinasabi ni Kuya Reverend kanina, no. So ang galing talaga. Pero yung Kuya nagka-catch na sa akin Fanny, kay Jeep. di ba? Hmm. Yes, kaya ngayon atat na si Tita Marlet at si Kuya Raymar. Kaya nga eh. Share Pero sa gusto ko pa atin magsalita ang sabi ni Tita update. Marlet. Wag muna. Tama na, Kuya Vanny. Sabi ni Tita Marlet. Ako na. So, sige Tita. Tita Marlet, kayo na. Hello po. Alam, natutuwa ako kasi ang ganda at ang dami ko ring natutunan na, past, present, and the future. At the same time, yung pagtitiwala at paniniwala. Sabi ko, oo nga, ang galing. No? Ang ganda. Ano po ba yung tanong sa akin? Tita Marlet, ano po ang Away. take po ninyo doon sa naging talk po ni Reverend Sylvester? Sa inyo po, ano po ang inyong maibabahagi sa amin tungkol po doon sa narinig natin kay Reverend? Okay po. Una po sa lahat, maayong gabi sa mga taga Cagayan de Oro. Ako po ay taga Bukidnon. At maayong gabi sa Bacolod dahil pinanganak po ako sa Bacolod. Talagang may connection sa YMC. Okay. Para po sa akin, napakalaking grasya na naging Catholic ako. Para sa akin, napakalaking blessing kasi noon, parang hindi pa ako masyadong malapit kay Mama Mary. Pero si Mama Mary mismo ang lumapit sa akin at kumuha sa akin para dito ka. At pinaramdam po niya sa akin lahat yon. Yung paniniwala, pagtitiwala, at higit sa lahat yung love niya sa akin. Kaya po at balik ko sa kanya, kay Mother Mary, is yung pag-alaga ko sa mga youth. Dahil lalo na po sa tinuturo ko ngayon, values education, pinag-aaralan din po namin yung cardinal virtues. So sabi ko, lahat ng virtues nandiyan talaga kay Mama Mary, ma-cardinal virtues man o ma-theological virtues man, makikita talaga natin sa kanya, hanga ako sa kanya. At noon, hindi ko rin maarok na gaano pa talaga ka-importante si Mama Mary para sa mga Katoliko, parang ganun. Pero sa ngayon, na naging mother na rin ako, yun bang sinasabi nilang, hindi mo maarok ang pakiramdam ng isang nanay hanggat hindi ka nagiging nanay. So yun po na very thankful ako. Malaki na ang aking faith, malakas na ang aking faith kay Mama Mary. Hindi na po siya tawag dito, mapapaling. Kasi dati napaling po ako sa ibang Ngayon po ay nakabalik na. So parang payback ko rin sa kanya na eto i-gather ko yung mga youth na sana kung ano man yung love na naramdaman ko kay Mama Mary, na pinaramdam niya sa akin, is mapaparamdam ko din or mararamdaman din ng mga kabataang hawak ko ngayon. So bringing back ng mga youth dun sa kay Mama Mary. Kasi lalo na yung faith, 'di ba? Yung faith. Dahil hindi po lahat alam natin 'yon. So hope, of course, umaasa ko na lahat naman po ito ay kagagawan ni Mama Mary. Diba yung kanyang movement? Sabi ko nga, hindi po ako ang gumagalaw. It's Mama Mary na gumagamit sa akin para i-gather kayo. I-gather yung mga kabataan. Na kahit hilo-hilo ako minsan pag prayer vigil, sige, go pa rin. Then, of course, love. Parang nagpaparamdam lang Valentine's Day. So, I believe na pag nagmamahal ka, nandun yung titiwala ka sa kanya at nandun yung umaasa ka, 'di ba? Sa kanya pa rin lahat. So, thank you very much po
yun lang po ang aking mai-share sa ngayon. Thank you po. Talagang ang banat ni Tita Marlet, short but sweet, talagang ano rin. Yes. Tumitimo din, di ba? Na talagang, lalo na yung kinuwento niya na parang there was a time, pumaling siya palayo kay Mama Mary, pero nagawan pa rin ang paraan ng Diyos na pumaling ka pabalik, Marlet, di ba? Nasa tamang daan ka. Huwag ka dyan pupunta sa dating daan. Iba yan, liligaw ka niya. Di ba, Tita Marlet? I'm sure si Kuya Raymar, Kuya Bani, ay meron ding magandang masasabi sa atin ngayong gabi. Di ba, Kuya Ban? Yes. Ano? Ayan. Actually, nagpapasalamat pa ako unang-una sa pag-invite ni Ate Jelay. Siya talaga ang nagulat ako, sabi niya, "Bro, pwede ka ba?" So, ayun, sabi ko, "Ate, kailan po ba?" So, hindi ko talaga tinanggihan tong opportunity na to. And kanina ko lang nalaman na si Reverend Sylvester din yung mag-share ng SR. Kaya wala talagang pagsisisi, no, na tinik yung opportunity. Hindi naman sa pambabola, matagal lang ganyan si Kuya Sylvester, marami talagang yan, baon-baon lagi. Well, hindi na ako hindi ko na papahabain pa. Gusto ko lang mag-focus dun sa love kasi nga, this February 14, we'll be celebrating Valentine's Day at the same time, Ash Wednesday. So napakagandang pagnilayan ulit na nagkasabay uli yung dalawang bagay na sabi nila, yung Ash Wednesday, syempre, simula yan ng Holy Week. Talagang fasting yan kung fasting sa seminary. Talagang iyakan yan kung iyakan. Tapos sabay pa ng exams. Tapos may apostolate pa. Talagang hirap talaga. Minsan makasalubong yung brother, nakasimangot na. Pero nandun pa rin yung tinatawag nga naman na pagmamahal. Kasi bakit? I remember yung isang kwento namin dati sa seminary na when Jesus was crucified, sino yung mga tao sa paanan ng krus? Si Mama Mary, or yung dalawa sa tao sa paanan ng krus ay si Mama Mary tsaka si John. Si John ang bukod tanging apostol na naiwan sa paanan ng krus. Bakit? Kasi si Mama Mary was there. Hawak ni Mama Mary yung kamay ni John. Kasi kung si John ang may hawak sa kamay ni Mama Mary, hindi pwede. Tatakbo si John. Kasi sa takot. But Mary was there holding John's hand for him para mag-stay doon. Siguro ganun din yung naging pagninilay ko sa gabi na to, na si Mama Mary lagi yung umahawak sa kamay ko every time na parang nawawala na ako sa prayer life, unang-una sa prayer life, pangalawa sa pagsisimba sa Sunday, lalo na ngayon na parang pagod ka 6 days a week, 6 days a week nagtatrabaho ka, Sunday na lang yung pahinga mo, yung isang oras bibigay pa kay Lord. So parang minsan naiisip ko na matulog na lang, pero andun si Mama Mary lagi sa picture eh. Parang lagi kanyang sinasabihan na isang oras na nga lang, di ka pa bumangon dyan. Uuwi ka din naman after, magpahinga kung gusto mo. So parang lagi siya yung nagpapaalala sa akin na kung ano yung pagmamahal na binigay niya kay Hesukristo, ganun din yung pagmamahal na sana maibigay ko dun sa debosyon na meron ako sa kanya. Kaya siguro ito din yung time na binalik sa akin lahat ni Lord yung mga pangako niya na hindi talaga na nasisira yung mga pinangako niya sa atin or sa akin. Especially may times na talagang kahit nagtatrabaho ka, nauubusan ka talaga ng monetary dahil sa expense. Pero pag nag-compute ka ng budget mo, kala mo kulang. Pero darating yung time na pag nag-compute ka, sobra-sobra pa pala. Yung akala mo, kulang ng 100 pesos and yung ending, may pang-Jollibee ka pa. May pambili ka pa ng... What I mean, yung blessing talaga nag-uumapaw basta ipagkatiwala lang natin yung sarili natin sa kanila. Kay Mama Mary at kay Jesus. Talagang sobra ang matatanggap nating blessing. So yun lang po yung akin, Kuya Hipo and Kuya Vanny. Salamat, Kuya Raymar. Talagang ang laman ng briefcase na binuksan ni Kuya Charbel ay 1 peso. Yan. kaya bukan pa. Available pa ang 2 million na briefcase. Dahil sa binuksang briefcase ni Kuya Charbel, di ba? Di ba, Kuya Van? Totoo naman eh, di ba? No, talagang si Mama Mary laging nandun eh. Kung titignan mo yung storya, hindi naman nagsimula ang story kay Jesus lang eh, di ba? Ang story talaga nagsimula kay Mama Mary. Tapos, towards the end, hanggang doon sa dulo ng kwento, naging
sa gitna, binabanggit siya. Pagkatapos, kahit dun sa dulo, talagang siya yung, sabi nga ni Kuya Raymar siguro napatakbo siguro si John sa takot kung hindi hawak ni Mama Mary ang kamay niya. Diba? Ang ganda nung sinabi ni Kuya Raymar na yun. And I'm sure, yun nga, yung mga apostoles, kaya sila nag-gather doon sa Pentecost kasi nga, Mary was there to keep them company hanggang sa dumating ang Espiritu Santo. Di ba, Kuya Van? No? Yes, tama ko yung Chipot. Doon mo talaga makikita yung ano, yung hindi naman siya ano ba, power ba tawag doon ko yun ng isang ina. O yung parang charisma ng isang ina, 'di ba? Na kayang patahanin yung lahat. Yung ano, yung kaya kang yung anumang problema ah tinatahak ng pamilya, pag nandun yung nanay, alam mong may ano, alam mong may solusyon. Alam mong someone will stand for the family. Yung parang alam mo, ano, kampante ka, nagiging kampante ka sa ano kapag sa presensya ng iyong ina. Kaya nga ano, talagang iba yung ano, iba yung dating pag yung nanay talaga ay siya yung talagang tumatayo para sa pamilya kasi hindi lang siya ano hindi lang siya nagbibigay ng authority sa family kundi yung pagmamahal talaga. Yung ano, yun yung umaapaw muna bago yung yung authority sa pamilya. Ano tiyak Kuya G po pwede ba ako pumunta doon sa kanita Marla kanina na sinabi no na Oh, sure, parang Kuya. there was a turning point. There was a turning point to ano, kay Tita Marlet. And at Kuya J po, gusto ko lang malaman, Tita, ano ba talaga yung nangyari? At paano ka na turn back dito? Intrigado po talaga yung Kuya Bani. Marites po yan. Kailangan niya malaman ng kwento, hindi pwedeng bypassing lang. Sige po, Kuya Marlet. Ako po ay nasa ibang relihiyon. Then, etong grade 6 teacher ko, si Mami Leti Palye. Leti rin siya. Palye, siya po ang nagdala ng Cenacle Marian movement sa lugar namin sa Bukidnon. Ako magkatabing pinto yan, yung kabilang pinto sa ibang relihiyon, kabilang pinto sa kanya. Nakikita niya ako na pumapasok doon. So, nung nakikita niya ako, sabi niya, may mission ako sa batang to. In-invite niya po ako doon sa Life in the Spirit Seminar, something like that. At that time, nakaschedule po akong binyagan sa kabila. So, in-invite niya ako. Ako naman, sige, Mami po ang tawag ko sa kanya. Mami Leti Palye. Sige, Mami, I'll try. Alam niyo po ba nung unang, yung baptism of the Holy Spirit, yung gift of vision, si Mama, una si God, si Jesus ang nakita ko. Tapos natakot ako kasi hindi ko naman po naintindihan yun. So minulat yung mata ko, then pumikit ako ulit, siya pa rin yung nakikita ko, the risen Christ. So kinuwento ko kasi sabi ko, wala, baka ano yun. Then sa sumunod na araw, nung nagpipray kami, nakita ko si Mama Mary na nakaluhod at nagpipray. So ganun po ulit, natatakot po ulit ako. Open ko yung eyes ko para baka mamaya kung ano lang yun. Sinara ko ulit, siya pa rin the same. So parang natouch ako na, are you calling me ba? Mama Mary's calling me ba? Sabi ko gano'n. Then first time na nagbasa ako ng Bible, hindi ko nga po alam na Bible pala yung binabasa ko. Yung manganganak yung babae na may nakaabang na dragon. So natuwa ako dun nagandahan ako sa story na yun, pero sabi ko, bakit walang ending? Bakit parang ang haba? Doon ko lang napagtanto na story pala ni Mama Mary yun. Kaya sabi ko, sige, siguro talagang Mama Mary calling me. Umaten ako ng mga seminars, mga training sa Catholic. Then unti-unti pong natuklasan ko yung katotohanan. In fact, ginawa ko po siyang parang baby thesis namin, the Reformation. So nag-interview ako ng mga pare, nag-interview ako ng mga brothers about dun sa study ko. Ako mismo nag-discover. Kasi sabi nga ni Mami Leti, paano mo maintindihan, ibig sabihin, kung lilinisin mo yung ibang bahay, bakit hindi mo unahing linisin yung bahay mo? Bakit hindi mo muna pag-aralan yung bahay mo bago mo pag-aralan yung bahay ng iba?
Alam niyo po ba na natutulog ako sa bahay ni Mami para lang po sagutin niya yung mga katanungan ko. Kasi gusto ko, Mami, sasagutin mo yung mga tanong ko, Bible-based. Gusto ko yung sagot mo sa pamamagitan din ng Bible. Kasi yung question ko din, dinadaan din sa Bible. Alam mo yung ganun? Gusto ko may proof ka, may Bible verse ka kapag sinagot mo ako sa mga katanungan ko. Lalo na about Mama Mary. So, sino ba yung bishop na meron siyang libro about question and answers about Catholic faith? So, para po kaming, alam mo yung contestant na nagre-review. So, hanggang nakita ko po talaga doon, nabasa ko na, oo nga, si Christ nga talaga ang founder ng Roman Catholic. And oo nga, totoo nga si Mama Mary. Then, experiences, yun po ang nagpapalakas sa aking faith kay Mama Mary. Yun po. Thank you po. Tita Thank you. Sarah, thank you. Thank you very much, Tita Marlet. Ang ganda po ng inyong shinare na talagang na-realize nyo na yung mismong bitag na binibigay sa inyo nung kabila, Biblia, yung mismo rin naman nag-defend sa inyong pananampalataya, 'di ba? Sa ating mahal na ina. Yes po. Kaya magaling talaga si Mama Mary. Tsaka ang ganda po ng pangalan ng yung tumulong sa inyo, si Mami Letty Palye, di ba? Ang Kaya pangalan mga Leti yata, mga messenger ba, mga ni God. kasi Leticia po ba ang pangalan niya? Kasi kung Leticia po, ibig sabihin po ng pangalan niya ay Joy. Joyful Palye. Pag pinaling niya kayo sa joyfully, pabalik kay Mama Mary. Yes. At hanggang ngayon po, sila, mga prayer warriors. Wow. Talaga, Di ba, Kuya G po? nasatisfy ko Talagang na kaya Van sa iyong Yes, curiosity. oo. Alam mo naman ngayon, dapat, yung detalye, kailangan. Hindi lang, I mean, kasi na-curious ako kay tita but, but may turning back, yung nangyari sa buhay niya, no, di ba? Na parang, okay, kasi Kuya G po, alam naman natin na, hindi lang yan na nangyayari kay Tita Marlet sa mga ibang mga kasamahan natin, sa mga YNC members, alumni, nangyayari po yon. At thank you Tita for sharing that, and thank you for Tita Letty. Letty, diba, yung kasamahan niyo po, for being an instrument, diba? Para ibalik kayo dito. Ibalik kayo sa sa paniniwala ninyo. At maganda rin Kuya G po no na si Tita ay parang trying to to understand everything using the Bible. Yun yung hindi naman para karaniwang nangyayari. Kasi halos lahat na Katoliko we try to believe based on the words of others na lang eh. Yeah. 'Di ba? Yung Biblia na lang yan, display. Pag nangangailangan na, pag emergency, doon na yun ginagamit. Pero minsan nga ginagamit pa sa yung parang ano ba yung para sa akin today. Tapos may may pa stop. Ito yun. 'Di ba? I mean, yung mga naranasan ko rin kasi yun yung parang hindi mo pa alam yung purpose ng mga bagay na meron tayo dito. So parang yun yung nagiging parang nagiging gamit niya. Pero Tita Marla, thank you for sharing your experience kasi ginamit mo siya to to clear things, to clear and to assure you that you are in the right way, Tita. So thank you so much, Tita Marlet, and welcome. Ang saya pala dito. Masaya talaga, Tita Marlet. Kaya Dito. regular na kayo dito, Masarap. Tita Marlet. Ay! Yes, hindi nga po totoo. Kasi we have so much to share kasi lalo na sabi ko nga yung mga experiences natin. Diba na sana ang mga youth din is mamaakay natin. Lalo na din sa pagba-Bible study, sa pagba-Bible sharing. Yun. Grabe Kasi nga nga po si yun. Mama Mary, magkasama lagi yun si Mama Mary and the Bible. Diba? In the Yes, po. rosary. Magkasama lagi yan. Nakakaano nga Tita Marlet na minsan ginagamit laban sa Katolikong simbahan ang sarili niyang penroclaim na salita ng Diyos. Di ba? Yes. Alam mo kasi ba, kuya, dumating kasi ako sa punto na 1 week yun. Hindi ako naniwala ng may Diyos. Kasi nag-clash yung turo ng ibang religion
sa turo ng Catholic. So, talaga ba? Parang ganito talaga ba? Yung the more you know, the more you don't know. Faith na lang ang natitira. Yun parang ganun. Ang gulo ng buhay, ang dilim. So, nag-decide ako na, kailangan ko mag-decide. So, yun din yung start na nag-search ako. Kasi nga po, Tita Marla, kailangan talaga makuha muna yung tunay na context ng Biblia, ng mga sinasabi doon. Kaya lagi ko sinasabi, kaya basta-basta naniniwala porque nagko-quote ng scripture. Ang demonyo nga nagko-quote ng scripture din. Di ba? Yes, totoo po. Naka-record yun sa scripture. Ikaw mismo ang mag-search. Ginagamit niya mismo ang salita ng Diyos laban sa Diyos. Di ba? Grabe po yan. Totoo po, yun ang nakakalimut. Kaya may tanong ako kay Reverend Sylvester. Yan. Kasi po, ito, tanong sa akin to dati. Kasi lagi raw natin binabanggit, si Mama Mary nyo, ganito, nagtiwala. Bakit naman nung kausap siya ng anghel? Hindi naman siya naniwala agad, sabi gano'n. Nagduda daw, sabi gano'n. Totoo po ba yan, Reverend Sylvester? Kasi yung tanong daw ni Mama Mary na, paano mangyari yan? Wala akong kilalang lalaki. So ano po bang context ng Reverend Sylvester? Sige po. Wala mo sinabi sa Bible, nagduda sila. Yun nga, pero ang interpretation po nila doon, Reverend Sylvester, Oo nga po. nagdududa Nag-get daw ko po yun. Yung tanong ni Mama Mary na yun. How can this be since I do not know man? Ayun po ang tanong niya kay ano. Ano po ba? Ayun yung sinasabi. So bakit daw paano naging fake daw yun? Sabi ganun po nung mga nanguuto kay Tita Marlet. Yan. Kung titingnan naman po, nagtanong siya, hindi naman nagduda talaga. Nagtaka lang siya. Iba naman yung nagduda sa nagtaka. Kasi nga, syempre yung expected na yung sinabi na magkakaanak siya, syempre yung nasa mind ni Mama Mary na magkakaroon siya ng anak through sexual activities. Kasi nga tao lang naman siya. Di mo na-expect na iba yung i-overshadow siya ng Holy Spirit para siya yung magkaanak. Tsaka yung regarding nga doon, bakit naging faith pa rin? Kasi nga, yung sabi ko rin kanina na she did not totally comprehend na ano yung mangyayari sa kanya. But in spite of that, she still yes to the Lord. Kasi nga, naniniwala siya na ito yung mensahe ng Panginoon, na ito inutos sa kanya. Kahit di siya totally di pa nakita yung buong picture, she said yes to the Lord, di ba? Kasi imaginein mo, during that time, alam naman ni Mama Mary magiging consequence pag siya nagkaanak na walang, di ba? Walang asawa during their time, isustone to death ka kapag nagkaanak ka na walang asawa. Ikakasal pa lang siya kay Joseph, di ba? Yung mga ganong pupasok sa mind, no? Mga usually na mangyayari sa kanya. But yun nga, masabi natin nananampalataya pa rin si Mama Mary kasi nga, despite of na may mga mangyayari sa kanya, nakita yung mga mangyayari sa kanya, she believed, no? She accept the invitation ng ating Panginoon na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo, no? Yun nga, kasi yun naman yung faith, no? Kasi hindi naman pananampalataya kung alam niya na mangyayari lahat. No? So, there's no room for faith na kung alam niya lahat totally, ba? So, yun naman. Yun naman po yung doon, no? Hindi naman nakalagay. Kung yun po yung inano ng mga other religion, di mo consider yun, no, na talagang totally na nag-doubt si Mama Mary, kumbaga. Kaya nga nagtanong, no? Inilinaw niya lang, no? Nilinaw Ayun niya. nga, Father, clarification yung kanya. Clarification ng nangyayari, no? Na paano po yun? Kasi nga, syempre, tao si Mama Mary nga, yung kinaklarify niya doon kung paano mangyayari na siya mabubuntis. Hindi naman doubt na mabubuntis na hindi doubt yung mensahe na ito galing sa ating Panginoon. So, kinaklarify. Hindi siya nagda-doubt, no? Kinaklarify lang. So sa mga nakikinig po ngayon pwede pong magtanong sa Diyos para for clarification. Hindi po yun ibig sabihin na wala kang tiwala sa Kanya. So, sa mga feeling po niya nagwawala ng pananampalataya, paki-clarify mo mismo kung talaga bang kawalan ng pananampalataya yan o talagang nililinaw mo lang. Diba nga? Kasi Father, Reverend Sylvester, diba, yun nga, laging kino-compare si Mama Mary dun sa dalawa kasi yung kausap ni Gabriel at that time, diba? 6 months before, it was may kausap si Angel Gabriel na iba, si Sicaraya. Diba nga po? Si Sicaraya. Yung Sicaraya nagduda na siya magkakaanak. Kasi nga, may asawa siya, posible talaga.
nagduda siya kasi syempre matanda na sila, paano mangyayari yun? Parang ganun. Yun Mm. talaga yung nag-doubt kaya naging pipi, no? Kaya wag kang magda-doubt, baka maging pipi ka. No? Pari pa siya nun, pari siya. So the Oo, mere pari fact pa na siya. hindi napipi si Mama Mary, valid ang kanyang question. Valid na question. No, valid na questioning. Nag-clarify lang talaga siya, no? Oo, dahil Parang kasi kung ano, ang consequence nung talagang duda ka, pipi ka. mm. Hintay mong pakalanan mo muna bago ka magsalita, ano? Parang Sa ganun mga yun. nanonood dyan, ha, malalaman nyo kung nawawala kayo ng pananampalataya pag napipi kayo. Yan. So, isa yun ang pinaka-ano. Si Mama Mary ay napipi. Ano yan, virtue talaga ng Mama Mary yan, di ba? Yung ano, yung kahit hindi niya naiintindihan, sunod ng sunod. Di ba? Kahit nang nawala si Obedience. Jesus sa ano dun sa temple, di ba? Yung sinagot siya, hindi niya maintindihan. Ano siya sabi ng batang to? Di ba? Pero ang ano doon ang sinabi ng ano kasi, doon sa scripture gospel writer, she just kept everything in her heart, di ba? She pondered Pondering everything, everything. di ba? Ayun ang virtue niya. Kasi nga Reverend Sylvester, ayun yung hope di ba? O basta sinabi ni Lord, maganda to sige na, kahit na hindi ko maintindihan, go. Ano yun natin, di ba? Kasi ayun nga po ang feeling kasi ng iba, porque kinausap ng anghel, convinced na convinced. Nawawala yung human factor. Kaya minsan, ang lagi sinasabi sa akin, naku, kaya naman kasi laging guided ni Lord kasi kaya ako ba ginaguide ako ni Lord? Sabi ko, baliw. Taong-tao si Mama Mary no, kung ano yung pinagdadaanan natin, yun din yung pinagdadaanan. Hindi siya siguradong sigurado. Alam mo yun? Kaya yun yung element of faith and element of hope. Pagtitiwala, paniniwala at Paniniwala. pagtitiwala. Pagtitiwala. Diba? Ang ganda ng gabing ito, Kuya Van. Ang daming clarity sa mga bagay-bagay. Kagaya ni Kuya Reverend Sylvester kanina, nagtaka. Hindi ibig sabihin na hindi naniwala. Kasi nga kinakailangan tatanungin, I mean, ikaw ba naman, Kuya Jipo, sabihan ka na gano'n. Ako, Ano ako sinabi niya, magtataka talaga ako. Lord. Di ba? Kasi ang context kasi noon, Kuya Van, yun nga yung sinasabi ni Reverend Sylvester kanina, yung context na, ang panahon kasi ng Mama Mary, ang mabuntis ng walang asawa, papatayin. Paano Yes. ipapanganak si Kristo kung mamamatay pala siya in the Mm. process? Di ba? At saka wala yung concept ng yung nga, overshadowed by the Holy Spirit. Siguro ngayon kung mangyari yun, may niwala kasi may base ka na nangyari kay Mama Mary yun. Pero during that time, wala namang nangyaring ganun. Si Mama Mary lang, first time na nangyari sa salvation history na ganun mangyayari na yung virgin birth ko. Overshadow siya ng Holy Spirit. Kumbaga walang base si Mama Mary. Yun yung ano niya rin. Kaya Kuya Van, pag ako tinanong na mapipipi ako, malamang. Literal. Hindi po nagsasalita. Alamang, pag-fail ako dun di ba? No? Eto, sigurado ako dito mapipipi si Kuya Raymar, Kuya Jipo. Oo. Di ba? Sa iyong tanong. Anong tatanong natin, Kuya Raymar? Hindi, Kuya Raymar, ikaw ba? Ano bang mga napupulot mo ngayon sa Charbel, buksan natin ulit ang briefcase. Diba? Ano pa ang mga napupulot mo ngayon so far sa mga usapan natin ngayon, Kuya Raymar? Marami po as in super na mga nakalimutan ba? Mga nabaon na sa limot dahil sa sobrang busy. Ay ulit sila, bumabalik ulit sila. Kaya minsan talaga maka-encounter ka ng mga taong matanong tungkol sa pananampalataya. So at least may bala tayo how to answer them back. Hindi naman sa nakikipag-debate tayo sa kanila, pero kung paano natin ipagtatanggol yung pananampalatayang pananiniwalaan natin. So, ayun naman yung mahalaga, di ba? Kung paano natin ilalaban yung taong inilaban na tayo nung una. Yes. Di ba? So, Ako, Kuya Raymar, ako minsan, nag-challenge ako niya minsan talagang gusto kong labasan ng balik. kasi nga, di ba? Kung sinasabi nila nagduda si Mama Mary, ibig sabihin, si Jesus Christ sa 7 last word, nagrereklamo kay Lord, kay God the Father, kaya sabi niya, Father, why have you forsaken me? Bakit Correct. ako? O, di ba? It's not the context. So, we should know how to read between the lines talaga dun sa mga sinasabi nila. Kasi, meron pang mas magandang meaning
dun na nakapaloob dun sa mga words na binibitawan nila. Kasi nga talagang, ano yan eh, Mama Mary yan eh. So, there's something more on that particular statement of the Blessed Mother. Kailangan lang talaga nating pagdasalan, pagnilayan, kasi nga, laging ano yan, laging may bago. Kahit na ulit-ulit yung gospel, yung mga pari natin, laging may bagong homily. So katulad nila, tayo din siguro, no? Kung araw-araw lang tayo magninilay dun sa mga readings natin, laging may bago. Hindi mauulit. Kasi, ano tayo eh, parang laging may ipaparating sa atin si Lord na kakaiba. Si Mama Mary talagang pinaka-consistent na Kristiyano na sumunod kay Kristo eh, no? Yung wala ka talagang makitang butas eh, no? Talagang perfect talaga eh. Pero taong-tao and yet she was able to do that. Yeah. Yeah. Yeah, Kaya yun din kailangan natin. i-reiterate eh. Yes. Yes, Kaya Kuya din natin. Tama, kaya natin yun. Kaya yan. Kaya buksan mo na, Kuya Raymar, ang the briefcase. Di ba? Kaya, Tama yung Kuya Jeep. Kuya Jeep po, ito, parang off the record. Parang off the record, naka-live. Yan ang Hindi kasi, expertise po ni i-share- Kuya Bani, mga off-the-record na questions. Yes. i-share ko lang to kasi yung Kuya yung Bani. mama ko dati, si mama ng dati parang umuulan ata. So ayun, pumunta sa sa waiting shed. Tapos mayroon ito isang bata na Tita Marlet, yung parang kakasali rin sa sa isang relihiyon. Tinabihan si mama. Tapos tinanong si mama, yung sa lingwahe namin Tita, kilala mo tutuod nga Diyos? Yung tita, kilala mo yung totoong Diyos? And alam mo ginawa ni mama, talagang tinira niya ng malagkit. Yung sa utak niya, bakit? Meron pa ba ibang Diyos? Yung parang gano'n. Tapos siya, iniwan siya ni mama doon. So, sabi ni mama, parang, kabago-bago pa lang doon parang kabago-bago pa lang sumali doon sa ibang relihiyon. Tapos parang magsalita, parang alam na alam parang tapos kini-question pa ako. Ako pa na I mean, ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, ang dami ko ng problemang nalampasan sa tungo sa with the prayer. Parang tapos i-question mo ako yung kasi tama yung Tita Marlet, no? Parang they could really give you parang full of substance na mga interpretation sa Biblia. And talaga pag medyo you are on your weakest point at pag nadala ka, talaga makukuha ka. Parang ganon. Ang Kaya nga- galing nila mag-convince. Ang Mm. galing nila mag Actually, I don't Pero naman alam parang mo, I mean before rin tita kasi ako I mean I enter in some religion not to be part of their religion but to see what is happening inside. And I appreciate naman other religions na na parang it's neutral lang naman pero meron talaga na parang kinokontra. aggressive. Yun yung pang masakit yun yung parang parang aktivista ka sa parang gusto mong makipag-away doon. So, sana nga matapos na yung issue dito, Kuya Jipo, no? O Kuya Jipo? Magala, Kuya Bani, mapapipipi mga yan. Oo. Nakita sa kumusta ka na? Wala akong ibabang salita. Wala. Pero kuya, Yes po. Kuya Vanny, ang ganda ng question din to ponder na sige nga sagutin mo ng yon. Yung ikaw, personal, 'di ba? Yung kilala ko ba talaga ang Diyos? Parang ganon. Ang ganda rin niya i-reflect na question na yun na kahit sabihin natin na parang tanong na pang-asar, parang sinusukat yung kaalaman mo. Pero kung ipi-personal mo siya, parang oo nga, kilala ko ba talaga ang Diyos? 'Di ba? Parang din, ang ganda din na i-reflect. Tapos, dun din, sa kabilang relihiyon din ako at natutong magbasa ng Bible. Kasi sila naman yung talagang nag-introduce sa akin sa Bible. Yun naman yung good point doon. Na dahil doon nakilala ko ang na nakabasa ko ng Bible, na intindihan ko na yun pala yun. Ang mahirap lang po, yung katulad doon, nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. So doon ngayon papasok yung medyo nagkakaroon ng misunderstanding. Tita Marlet, kasi alam nyo, one of the blessings po in history of the Reformation
yung panahon po ng yung Protestant Reformation, one of the blessings of that was talagang sineryoso na po ng simbahan ang pagtuturo ng Yes. sacred Yes. scripture sa Yes Kasi po. ginamit laban sa kanya eh. But before Reformation, yung Dark Age, parang ang hirap na talaga ba? Pero good thing na lang na hindi pa rin natatalo si Mama Mary. Hindi pa rin natatalo ang Catholic Church sa faith time. Yes po. Kaya yan. Ang ganda ng ating kwentuhan ngayong gabi. Pero makita mo, tutuloy natin. Magko-commercial break muna po tayo ulit para naman sa mga mahalagang announcement ng ating mga commercials. Take it away, Kuya Angelo. Kuya Jeps? Huwag kang mawawala every Saturday ng 7 p.m. sa Tagpuan, di ba? May replay pa yan right after each episode na pwedeng balik-balikan anytime sa ating team replay. Hello sa inyong lahat dyan. Yes, thank you. Tama-tama yan, Kuya Jipol. Let us also connect sa ating quarterly issue ng ating digital magazine, ang Matter Spain, na available ang digital copy ng ating latest issue at past issues sa ating YMC alumni page. Ayan, so we would like also to invite you to be a content contributor. Tama po, narinig niyo po ko lang tama. Pwede po kayo maging contributor po sa ating Matters Pay. At kung sa palagay mo hindi mo talent magsulat, don't worry. We have a team of editors who can help you furnish your write-ups. Mga kwentong nakaka-inspire, miracle story, at kwentong YMC. Isulat mo na yan at i-share sa ating Matters Pay. Aantayin namin yan. Tita Marlette, aantayin namin yung story mo.
Yes. At mag-connect din at mag-subscribe sa ating official YouTube channel ang ating YMC Alumni and MMHC YMC Official, and of course ang ating YMC merchandise. Paparating na ang ating pinaka-aabangang YMC t-shirt soon to be available. Yes, I am excited for that, Kuya Jipo. And we also invite you and your family or batchmates to volunteer for our Rosary Thursday every 8 p.m. Every Thursday, 8 p.m. Just send us a message if you're interested. Kuya Raymar, baka naman. Diba? At kumonek din tayo sa ating audience for tonight, Kuya Bani. Maraming mga nagbibigay ng mga pabate at mga comments dito sa comment section ng ating sa ating FB page, Kuya Bani. Ayan. Si Tita Sara, Kuya G po, sabi niya, very nice, Tita Marlet. Wow, something special you are as a Catholic. Dami ko take away sa'yo. Ayan. At happy birthday, Tita Sara, kahapon. Happy birthday, Tita Sara. At si Tita Pai Gabriana, sabi niya gano'n, good evening to all. Hello to Reverend Sylvester, our very own. Grabe. Talagang of course, aakinin mo talaga si Reverend Sylvester dahil sa Kaya galing. nga our very own talaga. Kuya G po. And Kuya Hansel John Alcover, good evening po from YMC Mindanao. Yes, grabe. Ay, Of course, Mark, grabe. ang ating kuya na si Mark Angel Canaveral ay nanonood din ngayon, di ba? And we have here also Ate Jeng or Tita Jeng Vergara. Good evening po. Hello, Brother Sylvester and Kuya Raymar. Ayan. Si Tita Christine Amparo also ay nanonood ngayon, di ba? And Tita Roma Amor ng Talan-Awon ni Maria. Maayong gabi, Tita Amor. Good evening po. At nanonood din ngayon all the way from Cagayan de Oro City, si Tita Pablita Delgra. Yan, na nag-guest sa atin dati, yung unang-unang feature natin, ang Cagayan de Oro. Yes. At saka Kuya G po, yung kasama ko sa opisina, nanood rin. Ma'am Glyzel, Leonora, hello po, Miss Glyz. Wow. Yes, si Tita Christy Tabuada ay nanonood din sa atin ngayong gabi, di ba? Si Kuya Kian. Of course, Kuya Kian, hindi kumpleto ang ating hanggat hindi share si Kuya Kian, di ba, no? Wala pa, inaabang ko kanina pa eh. Kuya, kaya inaantay ko rin yung mga insights si Kuya Kian kasi ito yung palagi may entry eh. Si Kuya Kian, hindi pa man tapos yung programa, pwede pa. Ihabol po natin yon. Yes. At happy birthday nga pala sa lahat ng mga birthday celebrants ng February, di ba? Kasi Maliban doon sa mga nag-birthday ng January 1st week. Hinahalap yung video po. Opo. Ang popogi pa naman ng mga pinapanganak ng January. Nag-extend yan hanggang sa mga ang mga Aquarians ng February. Gabi talaga. Bukod silang pinagpalas at mga taong lahat. Pinagpala naman dahil sila ay mga pogit maganda. Yan. So we would like to encourage everyone to fill out the form pinned in our YMC FB page para mabati po namin kayo sa inyong mga birthday. And this will also serve as a database for future events dito sa YMC. Yan. Yes. Tama yung Kuya G po. And of course, Kuya G po, punta na tayo sa ating key takeaways. Okay, mag-uumpisa tayo kay Kuya Raymar, tapos noon si Tita Marlet, tapos kami ni Kuya G po, pagkatapos nun si Reverend Sylvester, tapos bibigyan siya ng kanyang final blessing. So, Kuya Raymar, ano ba yung pinaka-key takeaways mo ngayong gabi? So, ang babaunin ko siguro as we end this wonderful meeting, SR meeting with you guys is yung na-share sa atin ni Reverend Sylvester, yung theological virtues na faith, hope, and charity / love, which talagang yung pagmamahal yung magiging pundasyon ng dalawa para patuloy akong tumalima, patuloy akong sumunod dun sa kagustuhan ng Panginoon. Pananampalataya, pagtitiwala, at pagmamahal. Yun yung babaunin ko po. Maraming salamat, Kuya Raymar. At syempre, Kuya G po. Itago mo yan, Kuya Raymar, sa iyong briefcase, di ba? Talagang Isara mo na. Sa mga tao. Isara na, Kuya. Sa bawat yugto ng iyong buhay, buksan mo ang briefcase at nanagla naman ng lahat ng baon mo ngayong gabi, Kuya Charvel. Yes. At Tita Marlet, yes, ang ating ang iyong key takeaway for tonight. Ano po ba iyon? Ang pinakatumatak talaga, Kuya, yung huwag kang duda. Kasi
sabi nga dati, huwag kang duda. Delikado pag nagduda, mawawalang alang-alo. Okay, huwag kang duda. Kasi ako to, parang si Mama Mary, ako to, I am your mother. Na sa akin naman parang it's a challenge din na kahit mahirap, try to follow Mary. Yung mga virtues na sabi natin mahirap, siguro wala pa ako sa katiting. Pero yung pagiging littleness ni Mother Mary, di ba? Yung parang kahit konti, kailangan or siguro I need to follow kung ano man yung mga ginawa niyang example. Kahit po mahirap, ang hirap talaga. Pero yun yung challenge. Challenge sa akin. Huwag kang duda at yung challenge to follow her. Yun lang po. Yan, Maraming salamat, Tita Marlet. At syempre, Reggie po, on my part naman, no, siguro pinaka-key takeaway ko ngayong gabi is that hindi man tayo magiging katulad ni Mama Mary, hindi man natin ma-perfect yung faith, yung hope, at saka yung charity or love na meron tayo. Siguro, kung si Tita, wag kang dududa. Sa akin naman, huwag tayong bibitaw. Huwag natin bitawan yung theological virtues na isinasa buhay natin. There might be times na madadapa tayo o malilimutan natin yon. Pero sana please, babalik tayo. Yun lang man po, Kuya J po. Babalik tayo doon. Grabe, no? Talagang, sigurado naman Kuya Bani kasi talaga na kahit maligaw tayo ng landas, ibabalik at ibabalik tayo ng ating mahal na ina sa ating Panginoon. Kasi ang pinakahuli nga daw na sinabi ni Mama Mary na recorded sa scripture was the one in na yung nagsalita siya kasi marami siyang speech yung pagkabahaba dun sa Magnificat, pero yung last words niya recorded in scripture happened at the wedding at Cana. Yung laging bilin niya sa atin na do whatever he tells you. Kaya yun yung key takeaway ko ngayon na minsan pa bilang anak ni Mama Mary, nagpapasalamat ako na maraming salamat po talaga at naging napakaganda po yung example po sa amin, lalo na po sa theological virtues of faith, hope, and love. Ang po sa mga panahon po na nagdududa kami Mama Mary, talagang balikan lang po namin ang experiences mo ng pananampalataya sa Panginoon na dumaan ka rin doon sa moment na pwede ka sanang nagduda. Pero naniwala ka doon sa sinabi at nagtiwala ka na maganda ang magiging kalalabasan ng lahat. Kaya ako, lagi ko sinasabi kay Mama Mary ngayon, Mama Mary, you brought me this far. So I know whatever it is that I'm undergoing right now has a reason. That's why, like you, I will try my best to really believe that God loves me, na mabait ang Diyos, at walang hinahangad ang Diyos sa akin, kundi ang aking kabutihan. Kaya I will always hold on. Kahit nga, ang sinasabi, dati tatandaan ko sinasabi ni Father Paul, ang namayapang si Father Paul dati, ang lagi ko narinig sa kanya nung araw. Kahit isang sinulid na lang ng damit ni Mama Mary, humawak ka at kumapit ka. Kasi dadaling ka niya doon sa anak niya. Kaya sabi ko kay Kuya Paul natin, grabe talaga yung sinulid na yun, ang tibay. Para mabuhat ako papunta sa Panginoon. And of course, ang ating bida ngayong gabi na talagang pagpapasalamat talaga ako, tinatanong ko, bakit ngayon ko siya nakilala, di ba? Sana nung bata ako ay nakilala ko na ang wisdom ni Reverend Sylvester. Reverend Sylvester, for final words for tonight, and the blessing. Okay. Hindi po ako ang bida, si Mama Mary ang bida dito. Tinitempt lang kita, Kuya, Reverend Sylvester. Ako po ang demonyo dito. Ako po ang dragon. Nag-iba ng role. Tinatrap lang po kita. Ayan. May shifting agad. Sige. Ako po ang advocata de diaboli. Yes, Nag-sharing nga po kayo kanina regarding sa other religion or other, minsan kasi yung nangyayari talaga yung obstacle para sa kanila si Mama Mary. Pero nalala ko lang yung sabi ni Maximilian Kolbe na huwag tayong matakot na sobrang magmahal sa ating mahal na ina, kasi kahit gaano pa tayo magmahal sa ating mahal na ina, hindi natin malalampasan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mahal na ina, Kaya yun, nalala ko lang, kasi
all of this virtue naman ay sinasabi naman sa atin na lahat ng ito ay under ng charity. Kaya nga, charity or love is the greatest of all, di ba? Sabi nga sa Corinthians. Because all will pass away, no? Everything will pass away because only remain will be love. Kasi nga, syempre, ano bang love, no? Mismo ang ating Panginoon, no? God is love and love is God. At yun naman talaga ating unang natanggap, to. God first love us, and this is our way na ipakita rin sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nga, huwag tayong matakot magmahal sa ating mahal na ina kasi yun nga sabi, hindi natin mahalampasan kahit anong gawin pa ng rosaryo natin, anong pagdebosyon natin ay hindi magalit si Jesus kasi alam niyang hindi natin mapapantay ng pagmamahal niya sa ating mahal na ina. At saka, yun nga, ay lahat ng ginagawa natin, ba tayo niniwala, all ends with love, no? Ba tayo nagtitiwala, lahat naman ends with love. Kaya nga, sabi nga din sa Corinthians na I have not charity, sabi ng Apostle, I have nothing, no? Whatever my privilege, service, or even virtue, I have not charity, I gain nothing. Kung di mo lalagyan lahat ng pagmamahal, ay wala lahat yun. No? Wala yung purpose ng ating ginagawa. Kaya nga, until the end, na kaya sunod nag-hold on na si Mama Mary until the end, no? Dahil nga sa pagmamahal niya sa ating Panginoon, yun lang. That's it, no? Wala nang ibang reason pa kung pag dinilayan mo. Ba't siya naniniwala? Bakit siya nagtitiwala? Kasi mahal niya yung kanyang anak na ano. Tsaka nga, pag natapos yung buhay natin sa mundong ito, pag nakita natin ating Panginoon, di mo na kailangan ng pananampalataya, di mo na kailangan ng pagtitiwala. Gagawin na lang natin sa langit ay magmahal kasama ng pagmamahal, ng tunay na nagmamahal, walang iba ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang aking ano po sa ating Amen. Amen po. Blessing po. At maraming salamat po for being consistent, Father, at hindi ka po nagpabuyo sa aking mga tukso. Si Mama Mary na bahala sa iyo. Wala ako, hindi ako kasama doon, ha? The host and opinions of the host. Yes po. Kaya po kami may disclaimer dahil po sa mga ganyang banat namin. Okay. So Reverend Sylvester, can you bless us all tonight po and all the viewers that we have right now? Kasi I will get by closing prayer to the prayer for the virtues by St. Thomas Aquinas. So maganda ang ating pagnilayan tong prayer na to. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. O Almighty, all-knowing God, without beginner and who are the giver, preserver, and rewarder of all virtue, grant me to stand firm on the solid foundation of faith, be protected by the invisible shield of hope, and be adorned by the nuptial garment of charity. And grant that I may never rush to do things hastily, nor back do things demanding, so that I neither yearn for things too soon, nor desert things before they are finished. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Let's honor the Blessed Virgin Mary. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alam mo Thank you na very po much. Wag mo na po tayong God bless aalis sa Reverend Tita Marlet and Kuya Raymar, diba? At dahil dyan, another inspiring episode na naman ang ating napanood tonight. At sigurado ako na ang dami niyong natutunan at na-bless at napangiti kayo sa ating kwentuhan, mga katagpuan. So thank you so much sa walang sawang pagsama ninyo sa amin tuwing Sabado ng gabi. Tuloy lang ang misyon sapagkat tayo ay YMC, buhay Hi, at nagpapatunay. Tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi, palagi tayo magtatagpo dito sa paborito nating online tambayan, ang nag-iisa nating tagpuan na kapag kasama kayo at kasama si Jesus at Maria, lahat tayo ay tiyak patungo sa kabanalan. Lahat tayo ay patuloy na tutugon sa misyon dahil once a YMC, Always. A YMC. YMC. Good night. God bless you po. Mama Mary, Amen. love you. So thank you very much. See you all again next week. Yeah, yes. Thank Hello, you, Team Kuya Replay. Juno. Yeah. Salamat.